there is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Yun lang ang sinasabi niya na we welcome this statement, although sinasabi ni General Villanueva, I myself ay nakikinig kahapon, ay sinasabi naman niya these are just rumors, but these are serious rumors involving a former chief PNP. Inatasan na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na mag-imbestiga kaugnay ng impormasyon na mayroong dating PNP chief na tumatanggap umano ng payola sa Pogo. Maging ang impormasyon na sangkot din ito sa pagpapatakas kay dating Banban Mayor Alice Guo noong Hulyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, makikipag-ugnayan na ang PNP sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa dagdag na impormasyon tungkol sa aligasyon. Binigyan na rin po niya ng utos ang CIDG to coordinate with the PAGCOR to get more details as to the identity of this alleged former PNP who's allegedly on the take. We will take it from there, but kung meron pong mga ebidensya na makakapag-link at makakapag-prove na itong sinasabing former chief PNP, so kahit former chief PNP ka pa ay hindi ka above the law. Kaugnay nito, kinumpirma ni Colonel Fajardo na 24 na nagdaang chief PNP ang kasama sa iimbestigahan upang matukoy kung sino sa mga ito ang tinutukoy ng PAGCOR. We're talking about 24 names because 29 na yung nauna. Si General Marbil is the 30th chief PNP. So nagbilang kami. So 29 minus 5 na patay. So we're talking about 24 names. But in fairness to those former chief PNP, I think they are naman in the position to answer in their behalf. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na sakaling mapatunayan ang aligasyon, utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na sampahan ito ng kaso. On the part of the PNP, sabi ni Chief PNP, and I guess, sinabi niya ito kahapon at kanina, sinabi niya rin ito during the command conference. Regardless kung sinong tatamaan dito, kung mapapatunayan na meron siyang kinalaman dun sa sinasabing tumulong sa pagtakas and worse ay nakaka-receive ng monthly payola, then again, wala tayong palalagpasin dito at patatawakin. Sabi nga niya, no sacred cow, regardless kung sino ka pa. Pananagutin. Nakaaapektuan niya ang naturang issue sa buong organisasyon, kaya't dapat na may managot kung totoo ang aligasyon. This affects the whole organization. Hindi lang kahit pa siya ay isang retiradong pulis, ay this affects the whole organization. But then again, ang sabi ng ating Chief PNP kanina ay let's take this as a challenge. Hindi tayo dapat malomokal kasi time and again napatunayan naman po ng PNP na kahit sino pa po ang dapat kasuhan at dapat hulihin ay wala tayong sisinuhin dito. Nagbigay naman ang kani-kanilang reaksyon ang mga dating naging Chief PNP kaugnay sa aligasyon ng umano'y pagtanggap ng payola mula sa Pogo at ang pagkakadawit sa pagpapatakas kay Alice Guo. Si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sinabing irresponsable ang naging pahayag ng PAGCOR official na si Brigadier General Raul Villanueva. Dapat ani ang pangalanan nito kung sino ang tinutukoy na dating Chief PNP. Kung hindi ani ito magbibigay ng pangalan, dapat itong sampahan ng kaso ni General Marbil dahil sa pagbibigay ng unverified information. Si dating PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. naman, sinabing dapat na linawin ng PAGCOR ang kanilang impormasyon dahil unfair aniya ito sa organisasyon, lalo na sa mga naging pinuno ng pambansang pulisya na walang kinalaman sa issue. Para naman kay dating PNP Chief at Senator Panfilo Lacson, naka-aalarma kung totoo ang inexpose na impormasyon ng PAGCOR official. Kung totoo aniya ito, dapat na masampahan ng kasong kriminal ang tinutukoy na former Chief PNP. Wala pa namang tugon ang iba pang dating hepe ng pambansang pulisya na hininga ng reaksyon ng UNTV. Kahapon, nauna ng tinanong ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa ang PAGCOR officer at maging si Alice Guo kung siya ang tinutukoy na dating Chief PNP. Subalit, tumanggi naman ang mga ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko.
ang aming pinahahalagahan.